ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tukso ay nasa paligid lamang. Para itong ahas na nag-aabang at bigla na lamang tutuklaw sa atin. Kaya mahalaga na tatagan natin ang ating puso. Ikaw, kabarangay, paano mo nilalabanan ang tukso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na panatiko ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kat. 40 years old at taga Pasay City, sumulat ako sa inyong istasyon upang ibahagi ang istorya ng buhay ko na masasabi kong hindi ako proud. Pero maraming aral na itinuro sa akin at dala-dala ko hanggang sa kasalukuyan. Magsisimula ang lahat nung dumating sa buhay ko si Fred. Balibos ko siya sa isang pribadong kumpanya na pinasukan ko noong araw. Mabait, palabiro, kwela at may itsura si Fred. Pero mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Ng mga panahong yun ay 24 anyos pa lamang ako at inagtagal ay naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa nagkaroon kami ng lihim na relasyon. At kalaunan ay nagkaroon din kami ng anak. Pero ang problema, pamilyadong tao na si Fred, Papa Dudut. Fred naman! Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot ang tawag ko? Di ka pa rin nagre-reply sa mga text ko? Ang bihira naman, oh. Oh, tapos ngayon pinatayan mo naman ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan talaga kita makausap. Tatawagan ulit kita. Sige na naman, Fred. Sagutin mo ng tawag ko. Hello? Ay, sa wakas sinagot mo na rin, Fred. Kat? Oo, ako nga. Bakit iba tong numero na gamit mo, ha? Hindi mo kasi sinasagot yung tawag ko pag numero ko yung gamit ko. Kaya gumamit ako ng iba. Kay nanay to, hiniram ko lang. Ganyan ka na ba talaga ka-desperada? Desperada na kung desperada. Pero alam mo naman kung bakit ako ganito sa'yo, di ba? Pinangakuan mo ko noon na pakakasalan mo ko pag naghiwalay kayo ng misis mo, tapos... Hindi pa nga kami naghihiwalay. Saka imbes na mauwi doon, lalo lang kaming nagkaayos. Kaya pasensya ka na kasi hindi ko na matutupad yung pangako ko sa'yo noon. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yun para makausad ka na. Hindi ganun kadaling kalimutan ang lahat, Fred. Marami na rin akong sinakripisyo sa relasyon na to. Yung career ko, tapos inanakan mo pa ako. Bakit? Sinusuportahan ko naman kayo ng anak natin, ha? Dapat doon pa lang makontento ka na. Marami yung iba dyan, pinababayaan lang. Pero hindi sapat yung pera na pang-suporta mo sa amin ni Jillian. Kailangan ka namin ng anak mo, Fred. Naiintindihan mo ba ako? Yung anak natin, ilang araw ka nang hinahanap. Nagtatanong sa akin, bakit hindi ka raw umuwi? Dami pa naman yung kwento, tsaka gustong gawin kasama mo. Alam mo naman na makatatay yung anak natin, di ba? Sabala nga ako sa totoo kong pamilya at mga anak, di ba? Saka andyan ka naman eh. Ikaw na ang bahalang magpalusot sa anak natin kung nasaan ako. Sabihin mo, nasa malayo. Di mo na agad makakabalik dahil sa trabaho. Pues, kahit tawag na lang muna, sana magawa mo naman. Kausapin mo yung anak natin para alam niya na mayroon pa siyang tatay. Pambihira naman, dami mong sinasabi. Nakakaturete ka na, sa totoo lang. Alam mo, Kat, wala na talagang saysay itong usapan natin na to. Buti ba, puputulin ko na itong tawag. At huwag ka na ulit tatawag sa akin dahil tuluyan ko na kayong iiwanan ng anak mo. Mahuli pa ako ng misis ko, di lalong delikado. Fred? Fred? Sobra ka naman sa amin ng anak mo! Wala kang
Papadudot pamilyado na si Fred pero nagawa ko pa rin siyang patulan. At ang masahol pa ay nagkaanak kami na noong mga panahong yon ay nasa 4 na taong gulang na. Nag-resign na rin ako sa trabaho simula mabuntis ako at simula noon ay sinuportahan na lamang kami ni Fred financially. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa bahay para makita ang anak namin. Yun yung mga sandali na sobra ko talagang tinitreasure dahil bibihira lamang mangyari. Lalo na, ayon kay Fred, ay nagkaayos na nga sila ng misis niya. Masakit sa akin na maging isang kabit pero hindi ako makawala sa sitwasyon na kinakasadlakan ko. Mahal ko si Fred at nakadepende na ako sa kanya lalo at meron kaming anak na mahal din siya. Kaya tinanggap ko na lamang ang bunga ng aking kapusukan. At patuloy na pinagdudusahan ng mga panahong yon. Kung ako lamang ay kakayanin ko pero naaawa ako sa aming anak. Lalo na kapag nagkakasakit ito o papadudot. Ayokong gamot! Gusto ko, Papa! Gusto ko makita si Papa! Asan po ba si Papa? Hindi pa kasi pwedeng pumunta si Papa mo rito eh. Abala pa kasi siya sa trabaho, anak. Pero tatawagan ko na lang siya ha para sabihin sa'yo na uminom ka na ng gamot. Ayos lang ba yon? Opo. Gusto ko makausap si Papa. Sige, sandali lang ha, anak. Tatawagan ko lang si Papa mo dun sa labas. Asan na ba yung cellphone ko? Eto. Sige na, Fred. Sagutin mo na yung tawag ko. Importante lang. Pinatayan pa talaga ako. Ikaw umiiyak dyan, ha? Kasi ma'am, itong si Fred, hindi na naman sinasagot yung tawag ko. Napatayan pa ho ako. Eh di ba nakwento mo sa akin na ayaw ka nang kausap ng damuho na yan? Eh bakit ngayon tinatawagan mo pa rin ha? Ma, kailangan po kasi siya ng anak namin. Ay, uminom ng gamot ni Jillian. Gusto niya pa, papa niya magsabi na uminom siya. Yan ang hirap sa ganyan eh. Tapos wala pa yung tao na inaasahan mo kasi abala dun sa totoo niyang pamilya. Naman, hinaan niyo nga po yung boses niyo, baka mamaya marinig ng bata. O ano naman? Ayaw mo nun? Para malaman na niya at nang di na siya hanap ng hanap sa tatay niyang siraulo. Bata pa ho si Jillian, ma. Hindi niya pa po maiintindihan yung mga nangyayari. Baka lalo lang ho siyang maguluhan kapag hindi ko nagawang ipaliwanag na maayos sa kanya eh. Kaya, pwede po ba sana huwag niyo na lang po munang problemahin yung pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Ako na lang pong gagawa nun kapag nasa tamang gulang na siya. Dapat kasi matagal mo nang ginawa. Ang alin po, ma? Na inilayo sa lalaki na yun si Jillian. Para hindi na niya nakilala yung tatay niya na wala namang paninindigan. Ang hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makabitaw sa lalaki na yun. Huwag mong sabihin hanggang ngayon umaasa ka pa rin na pakakasalan ka niya, Kat. Kasi kung oo, ibaliw ka na nga talaga. Wala naman po sigurong masamang umasa kahit na imposible yun sa ngayon, di ba? Ay, Diyos ko. Hindi ako makapaniwala na nanggaling ka sa matris ko. Hindi yata naayos hulma ng utak mo eh. Pasensya na, ma. Pero, mahal ko po kasi talaga si Fred. Ang tanong, mahal ka rin ba niya? Kayo ng anak mo, ha? Kasi kung oo, hindi niya kayo gigipitin na titiisin. Ikaw na lang talaga ang nagtatanggol sa lalaking yun, no? Isipin mo naman yung kapakanan yun ng apo ko bago ka magpakabaliw at maniwala sa tao na yun.
Buti pa ako nang magpapainom ng gamot kay Jillian. At tigilan mo na rin yung kakatawag mo sa tao na halata namang iniiwasan kayong makausap. Bigyan mo naman ng dignidad ng sarili mo, Kat. Pangapadudot ang sakit marinig mula kay mama ang mga katagang binitawan niya. Gusto kong magalit sa kanya. Gusto kong mga tuwiran habang pinapaunawa ang pinanggagalingan ko. Pero hindi ko magawa dahil alam ko na pinili kong malagay sa ganong klase ng sitwasyon nang pumatol ako kay Fred. Hindi ko matanggap na hindi na niya kami kayang panindigan. Ganon na lamang ba kabilis na wala ang pagmamahal niya sa amin ng kanyang anak, Papa Dudut? Kung oo, napakahirap at napakasakit tanggapin ng bagay na yon. May bahagi sa akin na sinisisi ang aking sarili dahil sa pagiging mahina ko. Damay patuloy ang aking anak sa kagagahan ko. Pero meron ding parte sa akin na sinisisi si Fred dahil sa ginawa niya sa akin noon. Pinaasa niya ako na pangangatawanan niya kami ng anak niya. Ako naman itong si Tanga, umasa at patuloy na umaasa sa mga pangako niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas sa mga taon at hindi ko pa rin magawang kumawala ng tuluyan kay Fred. Awang-awa na ako sa sarili ko, maging sa aking anak dahil pakiwari ko ay nakikihati lamang kami sa atensyon ni Fred. Pero ewan ko ba, kahit subukan kong umalis, kahit subukan kong tapusin, ang kung ano ang meron sa amin ay palagi ko pa rin nakikitang bumabalik ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa natutuhan ko na lamang na makontento sa kung ano ang kayang ibigay sa amin ni Fred. Tinuon ko na lamang ang sarili ko sa maliit kong negosyo para hindi mabaliw. Sinubukan kong ipaunawa sa anak ko na kesyo abala lamang sa trabaho ang tatay niya. Pero alam kong hindi pa rin niya naunawaan ang lahat. Kaya patuloy pa rin niyang hinahanap ang kanyang ama, Papa Dudut. Fred! Bakit naman ngayon ka lang dumalaw dito sa bahay? Anong bakit ngayon lang Alam mo naman na inuuna ko pamilya ko, di ba? Buti nga napadalaw pa ako rito tapos ganyan pa mga tanungan mo. Alam ko naman yun, pero paano naman kami ni Jillian? Anong paano kayo ni Jillian? Di ko naman kayo pinababayaan. Hindi nga pagdating sa mga gastusin, pero yung... Pero ano? Hindi lang yun ang kailangan nyo sayon lang ang kaya kong ibigay. Anong gusto mong gawin ko? Hirap sa'yo, masyado kang mapaghanap O sige, hindi na lang para sa akin, pero para na lang sa anak natin, Fred. Lumalaki na kasi si Jillian at unti-unti nararamdaman niya na yung mga pagkukulang mo. Ano ba silbi mo? Bakit hindi mo punan yung sinasabi mong pagkukulang ko para may magawa ka naman? Di ba? Sa tingin mo hindi ko yun ginagawa? Fred, para sa kaalaman mo, nagpapakatatay at nagpapakananay ako sa anak natin. Pero iba pa rin ang presensya ng isang ama at yun ang hinahanap-hanap ni Jillian. Kung alam mo lang na malimit ka niyang tinatanong sa akin, lagi ka pa rin niyang hinahanap kahit nakala ko na sanay na siya na wala ka rito. Na hindi ka na umuuwi. Fred, nauubusan na ako ng sagot sa anak natin Wala na akong maipalusot. O sige, ano gusto mong gawin ko? Iwan yung pamilya na binuo namin ng misis ko? Para sa inyo? Ng anak mo? Anak natin, Fred. Hindi lang anak ko. Alam mo, kasalanan mo to Sana noon pa lang hindi mo na ako nilapitan. Sana hindi mo na lang kinuha yung loob ko tsaka hindi mo ako hinayaang mahulog sa'yo ng husto. Kasi Fred, ang hirap ko mawala sa'yo sa totoo lang. Buti sana kung pinanindigan mo ako. Pinanindigan mo kami ng anak natin pero hindi At hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na isang araw Sa amin ka na talaga uuwi at hindi na doon sa totoo mong pamilya. Kat kung mangyari nga yan, hindi pa rin kayo ang magiging totoo kong pamilya.
dahil sa batas ng tao at mata ng Diyos, kasal pa rin kami ng misis ko. Saka pwede ba, Kat? Huwag mo nang balikan ng nakaraan. Nangyari na yon. Ibig sabihin tapos na. Hindi ba pwede na masyado lang akong nadala ng damdamin ko noon kaya nakapangako ako sa iyo ng ganon? Pues iba na yung sitwasyon ngayon. Ayos na kami ng misis ko at tingin ko wala nang problema ang di namin kayang lampasan. Bakit ba hindi ka nalang maging masaya para sa amin, ha? Gusto mo maging masaya ako para sa inyo habang malungkot kami ng anak mo? Ha? Ganun ba yun? Napakamakasarili mo naman yata. Buwisit ka talaga no? Ang hirap mo umintindi. Mabuti pa, alis na ako. Ang bihira, minsan na nga lang ako pumunta rito, ganyan pa ibubungad mo sa akin. Di mas lalo mo lang pinatunayan na di talaga ako dapat magpakita sa inyo ng anak natin? Sandali lang, pasensya ka na. Fred! Hindi na. Wala na akong pasensya, ubos na. Inubos mo na! Papa Dudut, hindi ko na napigilan si Fred na umalis sa bahay namin ng araw na yon. Dahil sa nangyari ay sinisi ko ang aking sarili. Tama naman kasi siya sa sinasabi niya na minsan na nga lang siyang makapunta sa bahay ay inaway ko pa siya. In my defense, pinilit ko namang labanan ang emosyon ko at kontrolin ang aking galit, pero may bahagi sa puso ko na nasasayangan sa tsansa na pwede ko na siyang kumprontahin dahil magkaharap na kami. Kaya lang ay wala sa unahan at gitna ang pagsisisi. Palagi pa rin yung nasa huli. Simula kasi noon ay hindi na talaga bumisita sa bahay namin si Fred at mas lalo niya akong hindi na kinausap. Hindi na rin niya kinukumusta ang aming anak. Kaya lalo ako natakot na baka tuluyan ng tinapos ni Fred ang ugnayan niya sa amin. Dahil doon, naapektuhan ang pang-araw-araw kong buhay. Hindi ako nakapagtinda at nalugmok ako ng husto na tumagal din ng 2 taon. Kailan ka ba magiging ganyan, nak? Sabihin mo kasi matutoktok na talaga kita. Pasensya na ho kayo, ma. Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan. Paano hindi mo mapigilan? Sinubukan mo man lang ba napigilan? 2 taon nang di nagpapakita sa bahay at buhay niyo ang damukol na Fred na yon. Hindi na rin siya nagpapadala. Ang ibig sabihin, inabandonan na niya kayo ni Jillian. Kaya bakit hanggang ngayon di ka pa rin makausad, ha? Sinusubukan ko naman ho, ma. Pero pakiramdam ko po kasi bumabalik ako sa umpisa eh. May mga araw na ayos lang naman. Nakakabangon ako sa higaan. Nakakapagtinda kahit papano. Nagagampanan ng pagiging nanay sa anak ko. Pero nga, pagsapit ng gabi, pag nakapikit na yung mga mata ko para matulog, hirap na hirap po akong dalawin ng antok. Bigla ko na lang ho kasing naaalala yung lahat eh. At ayun na. Hindi ko na mapigilan yung utak ko na mag-isip ng mag-isip. Pag nangyayari yun, napaparalisa ulit ako katulad ng dati. Ang sabihin mo, hindi ka lang intentional sa ginagawa mo. Wala kang gustong marating o katapusan kasi hinahayaan mong kainin ka ng emosyon mo. Nagiging delusional ka, imbis na pairalin mo yung pag-iisip mo. Mang, sakit niyo naman ho magsalita. Masakit na kung masakit. Pero nakakapikon ka na kasi. Ilang taon na rin ang sinayang mo kagugugol sa Fred na yan. Kakapakiusap na mahalin niya kayo, na piliin niya kayo ni Jillian kahit harap-harapan na niyang sinabi na hindi na nga mangyayari pa ang bagay na yon. Kaso mapilit ka eh. Nung una pa lang alam mo na ang kahihinat na ng kagagahan mo. Pumatol ka ba naman sa may asawa at pumayag na maging kabit? Kabit po si Mama, la. Jillian? Anak, ikaw pala. Ano kasi, Apo? Dinig na dinig ko po na sinabi ninyong pumayag maging kabit si Mama. Ma, totoo po ba yun? Anak, ano kasi... Huwag niyo na pong subukang magsinungaling sa akin. Hindi na po ako bata. 14 anyos na po ako.
May muwang na po ako sa mundo at sa mga nangyayari. Hindi ko lang sinasabi pero matagal ko na pong napapansin na hindi talaga maayos ang pamilya natin. Lalong-lalo na yung relasyon nyo kay Papa. Sa totoo lang, marami na rin akong naririnig mula sa mga kapitbahay natin na anak nga lang daw ako sa labas ni Papa, na meron talaga siyang tunay na pamilya. Pero hindi ako naniwala sa kanila kasi inaantay ko na kayo mismo ang magsabi sa akin noon, Ma. Narinig mo ang sinabi ng anak mo, Kat. Matalinong bata tong si Jillian. Buti na lang talaga di siya nagmana sa'yo na hanggang ngayon nagpapakabobo pa rin sa lalaki na yon. Papadudot nagtalo kami ng nanay ko dahil kasalanan niya na nalaman ni Jillian ang katotohanan na hindi ko pa handang ipaalam sa anak ko ng mga panahong yon. Naghihintay kasi ako ng tamang pagkakataon hanggang sa masyado rin akong pinangunahan ng labis na pag-iisip kaya naantala ng ilang taon ang pagsasabi ko ng katotohanan kay Jillian. Bukod pa doon na hindi pa talaga ako handang palayain si Fred. Kaya nga mas naapektuhan ako ng husto. Dahil galit na rin sa akin si Jillian. Hindi niya matanggap na hindi ko kayang kumawala sa anino ng kanyang tatay kahit na harap-harapan na akong pinagmumukhang tanga ni Fred. Ginatungan pa yon ni nanay kaya naman pakiwari ko ay wala akong kakampi sa pamamahay namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Anumang sandali parang masisira na ang ulo ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang pinainom sa akin ni Fred at hirap na hirap akong palayain siya. Pakiramdam ko kasi huli na ang lahat para bitawan ko pa siya. Kaya naman kahit na wala na siyang panahon para sa amin, kahit na hindi na siya nagpapakita at nagpaparamdam sa amin, ay nakatali pa rin ako sa mga ala-ala niya at mga pangako na napako. Na kahit ginawa na niya ako ng masama, may bahagi pa rin siya sa puso ko. At andun pa rin yung pag-asa ko na isang araw ay kakatok na lamang siya sa pintuan namin at makikipagbalikan sa akin. Tama nga siguro si nanay, masyado na akong delusional. Nang dahil sa ugali kong yon, unti-unti akong kinamuhian ng aking anak. Jillian, anak, anong sinasabi mo na ayaw mo na mag-aral? Pagod na kasi akong mag-aral, Ma. Tsaka mas gusto ko na lang lumayo para magtrabaho at kumita ng pera. Anong lumayo at magtrabaho? Yang bata-bata mo pa para gawin ang bagay na yan. Tama ang mama mo, Apo. Ay, ano ba naman yung pumasok sa isip mo, ha? Bakit ka aalis? Ayaw mo na ba kaming makasama, ha? Ewan ko, La. Ayos lang naman po ako pagkasama kayo rito eh. Masaya ako, pero aaminin ko na hindi ko na gustong makasama si Mama. At makita na araw-araw, hindi siya makausad sa buhay dahil sa paghihintay na bumalik ang tatay ko. Pati ako naapektuhan eh. Nahihirapan po ko kaya gusto ko na lang umalis. Kasalanan mo naman pala kung bakit ganito ang desisyon ng anak mo, Kat. Ikaw ang nagtutulak sa kanya na lumayo. Kasi mas inuuna mong pakaisipin yung Fred na yan. Ay, santisima ka talagang babae ka. Tama po si Lola, Ma. Kay Papa na lang umiikot ang buhay niyo. Wala namang kasiguraduhan kung babalikan niya pa tayo. At sigurado ako na kung bumalik man siya, panandalian lang yun. Hindi niya pa rin tayo pipiliin. Kaya nga hindi na ako umaasa eh. Galit din ako sa kanya. Pero mas galit ako sa inyo. Dahil sa kanya na lang umiikot ang mundo niyo. Paano na lang po ko, di ba? Kailangan ko rin ng mama ko. Pero di ko kayo maramdaman kahit na andyan lang kayo. Anak, patawarin mo ko, ha? Patawarin mo ang mama kasi naging makasarili ako.
Hindi ko na naisip ang kapakanan mo. Mas inuna ko pa kasing intindihin ang sarili kong emosyon kaysa magpakananay sa'yo. Akala ko sapat na ginagampanan ko ang tungkulin ko pero mukhang kulang pa pala yun dahil hindi lang yun ang kailangan mo. Na mas malalim pa doon dapat ang ginawa ko. Kaya anak, patawarin mo ko. Ewan ko, Ma. Naguguluhan po ako ngayon. Basta ang nasa isip ko lang umalis. Magpakalayo-layo. Jillian, Apo. Alam ko na magulo ang isip mo at magulo rin naman ang sa mama mo. Pero sana naman huwag kang magpadalos-dalos. Malaki ka na, oo. Pero para sa amin ng mama mo, wala ka pang sapat na kakayahan para mamuhay sa labas. Lalo na't malayo sa amin. Sa edad mong yan, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Hindi dahil wala kaming tiwala sa kakayahan mo. Kasi kita naman namin na kaya mo na ang sarili mo kahit bata ka pa. At isa pa, matalino ka rin. Pero Apo, mapanganib ang mundo. Kaya wag mong madaliing kumawala sa poder namin at sumugod sa gera na kulang ang dala mong bala. Huwag mo nang tularan ang pagkakamali ng nanay mo nung kabataan niya na hanggang ngayon pinagdurusahan pa rin niya. At ikaw naman, Kat, magbago ka na. Dahil baka tuluyang mawala sa'yo ang anak mo. Huwag mo nang hintayin na mangyari pa yon. Dahil sinasabi ko sa'yo, mas mahirap mawala ng anak kaysa kinakasama na wala namang paninindigan katulad ng Fred na yon. Papa Dudut, tinablan ako sa mga sinabi ni nanay. Hiyang-hiya ako sa aking sarili dahil hindi naman dapat ganon ang takbo ng buhay ko. Mali na tinali ko ang buong pag-iisip ko sa pag-asa kay Fred at sa pagmamahal ko sa kanya na hindi naman niya kayang suklian at ibalik sa akin. Bukod doon mas pinangunahan ako ng takot na baka kapag nagpatuloy ako sa pagiging tanga kay Fred ay tuluyang mawawala sa piling ko si Jillian. Ayoko na tularan ako ng anak ko. Ayoko na mapariwara siya at magdusa ng mahabang panahon. Bagaman alam ko na matalino siya ay kailangan pa rin niya ng isang matinong nanay para gabayan siya. At yun nga ang naging turning point ng buhay ko para tuluyang makabitaw kay Fred. Pinagtuunan ko si Jillian at unti-unting naayos ang relasyon namin sa isa't isa. Kaya lang nito lamang March ng 2026 ay biglang nagpakita sa amin si Fred, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito, Fred? Ano pa ba? Di binibisita kayo. 2 taon kang hindi nagparamdam sa amin, tapos bigla ka nalang magpapakita ngayon sa pintuan namin? Ano ka? Siniswerte? Ay naku, pwede ba, Kat? Huwag mo nga ako sinusungitan ng ganyan. Bakit? Hindi mo ba ako namimiss? Dati-rati nga. Ikaw tong nagmamakaawa na pumunta ako dito sa bahay nyo, di ba? O ngayon, eto, nandito na ako. Imbes na talagang isalubong mo sa akin, bakit kaya di mo na lang ako yakapin? At bakit ko naman gagawin yon, ha? Sino ka ba? Ay. Tsaka para sa kaalaman mo, hindi kita namimiss. Sa totoo lang, kinalimutan na nga kita. Kami ng anak mo. Kaya wala na kaming pakialam sa'yo. Tingnan mo to. Mayabang ka na, ha? Mayabang na kung mayabang. Pero dapat nga matagal ko nang ginawa ang bagay na to Kaso hindi. Natagalan ako kasi nga nagpakatanga pa ako sa isang katulad mo. Alam mo, Fred, napagtanto ko na hindi mo nga talaga kami mahal. Sinusustentuhan mo lang kami kasi nakokonsensya ka. Pero palagi mo rin naman kaming ginigipit. Pinamumukha mo sa amin, lalo na sa akin, na wala kaming mararating kasi nakadepende kami sa'yo. Buti sana kung totoo na mahal mo kami hindi naman. Teka nga, Kat, ano bang pinagsasasabi mo, ha? Pwede ba huminahon ka muna? Ang totoo, pumunta ako rito para makipag-ayos sa'yo. Bakit? Kasi nag-away kayo ng misis mo?
nahuli ko siya na may ibang lalaki. Buti nga sa'yo. Kat naman. Lumayas ka na sa pamamahay ko, Fred. Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Kaya na naming mabuhay nang wala ka sa piling namin. Hindi namin kailangan ng tao na pinaglalaroan lamang ang damdamin namin at hindi marunong makonsensya. Kat, ano ka ba? Huwag mo naman gawin sa akin to. Wala na, naghiwalay na kami ng misis ko. Hiniwalayan ko na siya. Kasi galit ako dun sa ginawa niya. Ano, galit ka sa sarili mong multo? Kat, Umalis ka na kasi galit din kami sa'yo, Fred! Hindi ka namin kailangan, ha? Hindi namin kailangan ng anak ko ang presensya mo, ang sustento mo, ang pagiging tatay mo kapag gusto mo lang at maluwag lang sa'yo. Kaya umalis ka na! hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Kat. May karapatan pa rin ako sa anak natin. Wala na! Wala na yun, Fred, dahil pati siya, galit na rin sa'yo. Sa katunayan nga, siya ang nagpaintindi sa akin na hindi ako dapat nagmamakaawa sa pag-ibig mo. Malaki talagang katangahan na pinatulang kita nun eh. Pero alam mo, pasalamat na lang din ako dahil nagkaroon ako ng anak na matalino. Kaya ano pang hinihintay mo ha, Fred? Ayun oh, bukas na yung pinto. Lumayas ka na sa bahay namin ngayon din. At pwede ba? Huwag ka na ulit bumalik dito dahil ayaw na naming makita yung pagmumukha mo! Papa Dudut, katulad nga ng sinabi ko, hindi ako proud na naging kabit ako. Hindi ako masaya na hinayaan ko ang sarili ko na pumatol sa lalaking may asawa at maniwala sa mga pangako niya na magsasama kami balang araw. Sa totoo lang po, malaking kahihiyan talaga ang karanasan kong yon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinulungan niya akong makaalpas doon. Sa kasalukuyan, bagaman sariwa pa ang sugat ay patuloy akong umuusad. Wala namang sinisilang na perpekto sa mundong ito. Mahalaga ay kilalanin natin ang ating mga pagkakamali at tuluyang magbago. Malaki din ang tulong na napagtanto ko na nakasama ko na pala sa bahay at buhay ang mga tao na tunay na mahalaga sa akin. At yun nga ay ang nanay ko at ang aking anak. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. Naway kinapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Numero 1 kayo sa aking puso palagi. Ang inyong pong kapuso at kabarangay forever, Kat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.